Magandang araw sa inyong lahat mga katiyet. So welcome dito sa ating channel. For today's video, mayroon na naman tayong isang sign na ibabahagi sa inyo. So ang sign na ito ay located dito sa area ito. So isa itong Y. So ngayon, titingnan mo natin itong paligid. Itong yung dinaanan natin patungo doon sa unahan. So dito aking napansin na yung mga puno dito ay matatanda na. Yan o. Meron pang mga bato na halo doon sa katawan ng puno. So ito yung mga century tree. So mga puno yan noong unang panahon. So mga matatanda na yan ang puno mga tiits. So yan o. Napakatanda na yan. So dito ating mapapansin na maraming puno. And then yung area ay kakaiba. So hindi siya katulad doon sa ibang creek na kung saan hindi pasukal. Dito ay masukal, so napakadilim ng ilalim kahit napakaliwanag ng araw mga katiits. So napakaliwanag ng araw pero dito sa ilalim ay napakadilim. So dito meron akong bato na pansin na kakaiba. Yan o. So ito yung mga artificial na stone, mga halimbawa ng artificial na stone mga katiits. Mga bato na ginawa mga katiits ano. So parang nakadesenyo lang ito. So dito aking na-observe na ang eryang ito ay magandang hanapan ng mga sign sa treasure hunting. So isa itong napakaganda. So dito sa part na ito ay dito na natin nakita yung isang Y. Yan o. Y na sign marker mga katiits. So ano bang ibig sabihin ng Y? So tingnan natin maigi mga katiits ano. So napaka-klaro at napaka-accurate ng pagka-Y. So klarong-klaro. Unlike doon sa mga letra ng mga sign na nakahukit sa ibang bato na hindi klaro. Pero Y, mas madali kasi iukit yung Y mga katiits kasi straight line, mga linya lang yung kanyang gagawin. Ang ibig sabihin ng Y ay isa yung tunnel. Okay? So, napakakaiba mga katiits ano, Y, pero tunnel. Ang tunnel mga katiits, iba-iba kasi yan mga katiits eh. Mayroon ngang sign ng tunnel na kung saan letter P. Tunnel din yung P. Pero, nakadepende rin yan sa sign. At also, iba-iba yung disenyo na nakalagay sa loob. Kapag P, iba yun yung disenyo ng tunnel. Kapag Y, iba rin yung disenyo ng tunnel doon sa ilalim. At also, iba-iba rin yung kanyang lalim. Kapag Y, malalim to mga katiits. Yan o. Napakaklaro at accurate yung kanyang pagka-sign. So Y, ibig sabihin doon sa unahan, mayroon doon ditong tunnel. So dito, makikita natin sa likurang bahagi ng bato na kakaiba at yung kanyang linya ng Y ay tumagos siya sa likod. Tapos dito sa likod, meron akong napansin dito ng isang indicator ng tunnel. Kumbaga konektado mga katiits ano. Yan o, dito. Meron ako dito nakitang indicator ng tunnel na kung saan merong butas. So yung Y ay konektado yung kanyang linya dito sa likod na nagpapahiwatig na mayroong tunnel. So konektado siya mga katiits. So positive, mayroong tunnel. So dyan sa harapan ng sign na ito, meron ditong puno ng kawayan. So alam nating lahat na ang puno ng kawayan ay maganda yung lagyan ng tunnel sa ilalim. Kasi yung kanyang ugat ay malakas kumapit doon sa mga lupa. So hindi yan basta-basta kukulaps. Kasi mayroon niyang mayroon niyang puno ng kawayan. So mayroon itong ugat na kung saan ay napakagandang lagyan ng butas sa ilalim o tunnel. So dito, ito yung butas
dalawang butas, isa sa left side at meron din sa right side. Dito sa right side maliit lang, pero dito sa left side ay malalim. Yung kanyang pagkahukay ay pailalim. Tapos dito sa kabila ay pahiga mga katiits. Kung baga dalawang tunnel, dalawang butas yung kanilang dalawang entrance yung nakalagay dito. Yung isa ay nakalagay sa hindi sa may bundok kilid ng pangpang, kundi nasa patag, nasa plain na area. Yung isa ay nakalagay doon sa bundok o sa pangpang. Isa sa mga halimbawa yun yung pinapakita natin kanina, yung mayroong kawayan na kawayan sa may gilid ng pangpang. Yan yung mga possible na mayroong tunnel sa ilalim. So dito sa ibaba, kung ating makikita, mayroon ditong mga maliliit na butas. May malaki, may maliit, pero napakalalim. Yan o. Yan yung mga indicator ng tunnel. So ibig sabihin na positive yung area dito. So ditong mga butas na ito mga katiits, meron pa ditong butas na parang mata na nakatingin dito sa harapan. So ang mga butas na ito ay nakaharap doon sa puno ng kawayan dito sa harapan. So yung butas dito ay napakalalim. Yan o, kahit lagyan pa yung bato sa ilalim ay kaya yung papasukin. So napakalalim ng butas na ito. So ibig sabihin lang nito, dito sa harapan ng batong ito, meron ditong possible na tunnel na ginawa ng mga Hapon. So yung mga tunnel mga katiits, yung ibang tunnel, ang nangyayari doon sa ibang tunnel ay mahirap nang hanapin. Kasi yung iba ay nagkukulaps, yung iba pinasabog yung entrance at tinakpan ng mga bato, minsan sinimento, kaya mahirap nang ilocate. So mas maganda na gamitan ng high quality na mga kagamitan. Halimbawa, locator or detector. Mas maganda gamitin yung locator kasi pang long range yung mga katiits. And also, hindi lang maliliit yung gold ang kaya nang i-detect. Kung maliit lang yung gold na nakalagay sa lalim, hindi yan madidetect. Ang madidetect ng locator ay yung mga isang baso ng gold. Ganun mga katiits, ano? Mga maramihan yung kayang i-detect ng locator. Pero pang long range, unlike sa gold detector na nakadepende sa quality, may long range, mayroon ding short range. Nakadepende sa presyo. Mas mahal yung long range mga katiits. Okay, so dito sa area ito, yan o. Pinuntahan natin yung harapan. So dito mayroon akong napansin na mga as usual na mga formation ng bato. Parang nakapile mga katiits. Yan o. Dito sa gilid ng kawayan. So napakakaiba at bihira lang natin ito makikita sa ating paligid. Mayroon siyang parang butas yan o. Parang sinimento at nakapatong lang. So dito sa area ito mayroon itong possible na tunnel, pero napakalayo doon sa daanan. Walang mga heavy equipment na pagkapasok dito kasi nandito na ito sa pinakatuktok, pinakamasukal na parte ng bundok. So yung daanan dito ay malayo. So kahit na mga heavy equipment ay mahirap na makapasok dito. So mga manpower lang talaga yung pwede dito. So di mano-mano, mga tao yung pwedeng maghukay. So dito ay kakaiba talaga yung area ito. So positive to mga katiits. Meron tong tunnel. Sabihin natin mga tunnel ay malalim yan. So dito meron pa tong short distance yan o. Ito yung short distance na ibinabahagi natin yung ilang video natin. So konektado pala siya sa Y. So ang tinuturo niya yung Y. So pagdating natin sa Y, nakikita natin na ang itinuturo pala ay doon sa unahan. Harapan ng Y, nandoon pala yung treasure. Short distance. Ibig sabihin, isang linya tapos may dot, yan yung treasure point. Tapos nandito yung Y. Pagdating natin sa Y, so dito natin nalaman na ang tinuturo pala ng short distance is tunnel. So meron pala ditong tunnel na nakalagay mga katiits. So dito sa area ito, so napakaganda na mga katiits. So
Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pa tayong videos na ibabahagi sa inyo. So ito lang yung munang ibabahagi natin ngayon mga katiits, na isang science o exploration sa mga area na possible na mayroong nakabaon na treasure. Okay? So yun lang mga katiits. So maraming salamat sa inyong panonood and see you to our next video mga katiits. Okay?